pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong gabi sa investigador, pagkain sa tabing riles, hatid nga ba ay disgrasya sa sikmura at kalusugan? Yung tubig na kinukuha nila doon sa may gilid ng estero, dating putol na linya para gamitin nila sa pagluluto nila ng lugaw. Hindi niya ba ng tubig ng Maynila binubutas? Dalagita, ibinubuga raw ng kapatid. Hindi ka pumaya sa Kapatid hindi binibenta. Ang kapatid pinagmamalasakitan. Doktor Puno, literal na nangunguryente ng mga pasyente. Nagsabi sa amin na mapapagaling niya pa ang aking ama. Sa mampalad po, lalo pong lumala ang sakit ng tatay ko. Ang loloko ka. Yung papatayin mo yung... Lalo mong pinasakit ng cancer ng tatay ko. Makikita ka ng ibang mga niloko mo. Naku, bubulo ka! Magandang gabi po, ako si Mikey Riquez at ito ang investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Kung karaniwang doktor pinapainom ng gamot ang pasyente o kaya nang oopera, itong doktor na ito nangunguryente. Kaya ba matinding maningil dahil sa taas ng kanyang electric bill? Paano kung itinakda ng pagpanaw ng isa sa inyong pinakamamahal sa buhay? Minarkahan hindi na mga manghuhula, kundi na mga eksperto sa medisina. Gano'n nga ba kahaba ang nalalabing 5 buwan sa buhay ng isang tao? Ano nga ba ang kayang hangganan na kaya natin gawin para sa kaanak na umano'y malapit lang pumanaw? Ilang buwan na rin hindi masagot ni Junjun ang mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Kaya sa puong may kapal na raw siya humahanap ng kasagutan kung paano pa mapapalawig ang buhay ng amang may malubhang karamdaman. Siya po ngayon ay nagkaroon ng prostate cancer. Stage 4 po. Ang findings po ng kidney hospital. Siya po ay tinaningan ng 5 buwan. Ngunit kami hindi naniniwala doon dahil Diyos lang naman po ang may hawak ng buhay ng tao. Ang ama niyang si Mang Francisco may taning na raw ang buhay sa mundong ibabaw. Mahal na mahal po. Wala pong kapantay pagmamahal sa magulang. Iiwang alaala raw ni Mang Francisco ang masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Uliran at maasahan din daw siyang ama, kaya't masakit para sa kanyang mga anak na mawala ang kanilang haligi ng tahanan. Responsable po siya at hindi po siya nagpabaya kahit kailan. Kahit nung mag-abroad na siya, nusuportahan niya ho kami. Lahat na raw kanilang ginawa, mapatunayan lang na may pag-asa pang gumaling ang kanilang ama. Nalungkot po kaming lahat, kaming magkakapatid. Lubaho kaming nasaktan sa pangyayari. Hanggang sa tila makita raw nila ang hinahanap na liwanag sa kanilang problema. Meron pong isang taong lumapit sa amin, Dr. Daniel B. Oruela, na nagsabi sa amin na mapapagaling niya pa ang aking ama. Powerful daw itong si Doc. Biro nyo, power o kuryente ang gamit sa panggagamot? Nung una ko pong dali ng aking ama doon sa clinic niya sa may Almar, sa Barte, meron pong tao doon na ganun din po ang karamdaman na kidney naman po pala ang karamdaman niya, na dinadialysis na po siya. Ngayon po, yun po kinabitan din ng aparato ng doktor para mapigil yung pain at mabuhay daw yung kidney. Pero nagulat daw sila sa galinggit na halaga ng gamutan. Sa paggagamot niya pa, siningil niya kami ng 30,000. Ngunit 10 days pa lang po, kinuha niya na yung machine. Tinigil niya ng paggagamot sa aking ama at ang gusto niya, magdagdag ako ng 20,000. Hanggang isang araw, tumawag siya ron sa aking tiyahin, 100,000
cash na ang kailangang ibayad sa 2 buwang gamutan. Extension of life na. Naku, Diyos ko po! Ilang voltahe ba ng kuryente ang kailangan at napakamahal naman yata niyan? Pero hindi lang pala presyo ang nagbago. Pati kalusugan ni Mang Francisco, nagkandaloko-loko! Sa Mampalad po, lalo pong lumala ang sakit ng tatay ko. Ang hina ng gusto. At hindi na nakatayo. Hirap nang lumakad. Si Doc nakakagamot? Kuryente yan! Dahil sa reklamo laban sa nagpakilalang Dr. Kuno, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit sa sumbungan ng bayan. Isang pagmamanman ang isinagawa namin para siya maimbestigahan. Hinanap namin ang itinuturong pagamutan ni Doc sa lungsod ng Caloocan. Nang amin itong matunto, nadatna namin ang sinasabing Dr. Powerful. Si Daniel Orihuela, isa raw natural medical doctor o NMD. Espesyalista raw sa mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor sa ospital. Naman! Ilang pasyente pa ang aming nadatnan, ang ilan umaasang gagaling sila mula sa malubhang karamdaman. Malayo sa isang totoong klinika o ospital ang itsura ng lugar. Pagdating sa bandang likuran, may isang higaan para sa mga pasyente. Una niyang inalok ang asset namin na kung ano-anong mga gamot. Panlaban sa ulcer, gastritis, at pati constipation. May ganoon? Hindi pa tapos. May pangbukol, antibiotic, pangtumor, pangkanser, at pati pang STD. Ang tindi! Naku Dok, ikaw na talaga. Pero ang takpong ito ang ikinababahala namin. Ilan sa mga pasyente ang pinaupo ni Doc sa harap ng isang aparato. Anya sa pamamagitan daw ng makinang nagbabato ng mataas na voltahe ng kuryente, gagaling ang mga pasyente. Aba, parang silya elektrika lang ha? Gusto nyo bang makita ang epekto nito sa tao? Ready na ba kayo? 1, 2, 3. Aray ko po! Pero si Doc ayaw talaga pahinto. Isa pa raw. Todo na ito. Oops, suko na. Suko na ang asset namin sa iyo, Doc. Ayon sa talaan ng Professional Regulatory Commission, hindi lisensyadong doktor ang inireklamong si Daniel Orihuela. Ibig sabihin, isa siyang doktor kwak-kwak, linsyak, naloko na. Dumiretso kami sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Reaction, Arrest and Interdiction Division o NBI raid. Humihingi raw kasi ng dagdag na 100,000 piso sa kanyang pasyente ang inireklamong peking doktor. Kaya't pumoste na ang mga operatiba sa kanyang klinika. Mapigilan pa kaya ang racket ni Dr. Kwakpak? Susunod, powers ni Doc, umubra pa kaya? Ang loloko ka. Papatayin mo yung... Lalo mo pinasakit ng cancer ng tatay ko.